Hello, it's Friday ngayong umaga dito sa amin. Panibago na namang araw. Yun po ay tuloy-tuloy po ang pagpatrabaho ko ng aking sa totoo po mga kananay, hindi yun bahay na complete na bahay. Yun po ay bilang kusina lang po, i-describe ko sa inyo mamaya doon sa aking pinapagawaan. Kaya lang po ay maraming nagsabi na maraming butas-butas, malaman nyo mamaya kung anong mga dahilan, kung anong mga meaning, kung bakit yun ay yun ang patrabaho ko ng aking parang kusina na may pahingahan. Kasi sa totoo lang mga kananay, may sarili akong kwarto na binigay ni Sister Mary, kaya doon po ako sa kanyang extension sa kanyang bahay, kaya yun po ay may mga bintana. Kaya nga po malaman niyo yan mamaya, i-explain ko po sa inyo kung anong dahilan na ganyan po ang patrabaho ko. Ngayon po ay dito po ako kay Jean, kasi si Jean parati ang ang suki ko na kapartner. Dahil wala pa nga akong bahay, wala pa akong sariling lutuan, ay dito po ako kay Jean. Nagdala po ako dito ng ibang mga paulam namin dahil wala pa po akong sariling lutuan nga. Ito po ang aking dala. Po yung binili ko sa tindahan, itlog. Kasi paborito ito ng mga apo ko dito sa kay Jean na area. At saka po yung, hindi ko na videohan po yung pagpamitas ko ng okra. Okra dito doon sa aking garden. Yan, ang aking okra. Yan po. Aking mga okra. Yan. Kasi paborito namin ito dito, ang kainin ng okra with egg. Yan po ang binili ko sa tindahan, at may may paminta. Yun, paminta na durog. Saka ito, bawang at sibuyas. Yun. May naman po dito dahil nagplano po si Jen na maggata po ng langka na doon sa aking tanim, doon sa tanim ko sa kay Brother Emer na area. Kaya po ito po ang aming trabaho ngayon, ang magluto ako para ihanda doon sa pagkain ng aking mga trabahante. Panghalo ko po sa aming parang itong ginisang itlog na may okra po. Saka po ito ang bawang ay gamit po dyan, at saka sa lulutuin namin ginataang langka na may isdang sariwa. Tapos iluto. Hello po, ako po yung nagkakain na dito nagkakain po ako dito kay Jean. Yung mga tauhan ko po to ay doon sila kumakain kay Sister Mary. Ilagyan ko lang po ng sila ng pagkain doon. Dito po ako komportable kay Jean kumain. Kain po tayo. Ito po yung aking pagkain, langka na ginataan at saka paksiw na salmon. Ako po ay nakakamay lang sa aking kinakain. Yan. Ito po mga kananay ang aking pagkain, ako nakakamay lang. Masarap po kasi mga kananay kumain na may nakakamay. Ayan, pinaayos na nila yun. Ito na ito, sirado na sa steel matting. Yun, lahat dito na. Wala nang daanan ang pusa dito sa loob. Ayan. Sa ilang araw to matatapos na ito. Dyan. Lagyan po yan ng apakan ang matanda. Ang senior, si Kananay Mercy, lagyan na ng apakan dyan. At saka yun, pinising pa yan, o ipinising pa itong labas. Yan, at lagyan ng takip ang pintuan. Yun. Yan.
po mga kananay ang aking pintuan. Naghahalo po yung aking manugang mga kananay na pang lagay sa yung apakan ko sa papunta sa pasukan kay mataas. Yung parang hagdanan. Ito po mga kananay ang ginawa nga yung hapon. Pinagawan ko ng yung stipan, yung hagdanan na hindi naman. Yung aking papasok. Kasi ito po mga kananay ay pintuan. Yung katulad po ng kastob. Yan. Mga kananay, yung aking alagang si Dapal. Kung saan ako, doon man sila. Yun, ikot-ikot. Yan. Kahit gabi, saan man ako pumunta, sama-sama din si Dapal. Yan, ang ugali ni Dapal. Sobrang close sa akin si Dapal. Yan, Dapal. Oh, come on, Pal. Pal, come on, halika. Halika. Ari, si Dapal. Dapal, oh, come on, baby. Oy, uy. Abaw. Dapal. Talagang very close si Dapal sa kananay kasi siya ang kapakain parati kaya close na close. Yan, si Dapal. Okay ka lang Dapal ha? Mamaya na naman gabi kayo kakain. Dito po naka-standby ako mga kananay sa tapat ng aking ginawang sa totoo lang mga kananay, ang totoo po talaga itong paggawa ko ay hindi ito bahay. Hindi ito buong bahay. Ito mga kananay. Ito po ay ginawa ko lang na parang siya ay parang kusina ba, yung kitchen. Na ang target ko dito ay yung may privacy ako na may sulo akong lutuan or maano ng aking mga gamit sa pagluluto. Kasi po minsan po sa kay kasister hindi ko minsan alam na at saka minsan parang nahiya na rin ako na kain sa ibang mga anak dahil yun nga po hindi ko alam kung anong oras magkakain sila ay ako gusto ko po mga kananay ay maaga pa po ako ay kakain kasi yun nga yung iba-iba po kasi ang kaya yan po ang imarites ko sa inyo mga kananay at una po sa lahat mga kananay ay maraming salamat sa inyo mga supporters ko. Maraming sa inyong lahat na nagamalasakit sa akin. Nagaproblema po kayo kung bakit ganito. Ang aking bahay, hindi po yung bahay kundi kitchen. Kitchen sa English or kusina sa English. Kasi po mga kananay, sa totoo talaga po, mayroon po akong sariling kwarto na binigay ng aking panganay, si Sister Mire. Ako lang po ang nagatulog doon. Kaya iyan po. Ito po mga kananay, ang ginawa nila kanina, nagplastering po ng loob. Yan po at saka po ito ay yari na. Yan, yari na po ito mga kananay. Yan po ayos na. Ilang araw dito na po ako titira. Yan. Tingnan mo mga kananay Yan, ayos na ang plastering. Bukas po ay ko na i-finishing na ito or i-flooring na itong pakinas na itong flooring na. At saka ito ay alam mo kananay, itong kwarto ko itong pinagawa kong kusina, hindi ito, ibig sabihin na may CR kasi po ang CR namin po ay doon, dyan malapit lang. Yan. At saka mga kananay ay, ang aking kwarto, ito lang po sa may bintana. Ito mga kananay, yan, may bintana, yan. Bintana po yan. At sa aking kwarto ay tabi lang po ito. Yan po mga kananay, Yan, ang aking kwarto. Yan. Yan, ang aking mga gamit dyan. Yan, itong kwarto na ito mga kananay ay pinagamit sa akin ng panganay ko, Sister Mary. Yan. Ito yung aking katre. Yan po mga kananay. Yan po ang aking gamit. Ito po. Yung gamit ko na yan mga kananay, yung mga panggamit sa kusina ay dito na po yan. Mag-transfer dito sa kitchen na ito. Yan. Yan po mga kananay. At saka mga kananay ito po. Wag po kayo mag-alala na ito ay lang po yung steel matting kasi kung ano man ito at man din so talsik ang ulan ay wala ring mababasa na delikado. At saka po ito sa malahaba ito, maluang itong aking extension na pinagawa ay dito po ilagay ko po yung katre. Yan, dito po ilagay ko po yung katre pag napinising na po ito. Yan, dito. Kasakali kasi dito mga kananay, tag-init. Darating ang araw, sobrang init. Dito, kaya ito ang ginawa ko. Pag sa gabi man po na medyo
ano naman na tag-init at saka sobrang init, dito po ako maghiga. Lagyan ko pa lang po ito ng yung kortina. Kortina po itong ganito. Ayan po ang aking pero alam mo mga kananay, pasalamat po ako na ganito ang nangyari dahil sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakaranas ng ganitong gamit na yung tinirahan ko na ganito. Alam mo mga kananay, ito ay matibay ito. Ito po ay tiles at saka yan ang aking yung lababo. Yan mga kananay. Yan. Kaya yan po, maliwanagan po kayo kung bakit ganito ang pagpagawa ko ng aking extension. Kasi po, magpagawa po nga ako ng buong bahay, ay hindi ko kaya talaga mga kananay. Kahit ganito lang po mga kananay, ito ay ang total na po ito ng aking budget po ay nasa 30,000 lang. Kaya ako lang po, ang isip ko pa sana mga kananay, ito pong ganito ay pinturahan ko pa sana ito. Ito, pinturahan ko pa sana para maisayos. Kaso lang po ay nakulang ang budget ko. Kaya standby lang muna si kananay sa papintura ng itong ang tawag ko sa ito bahay. Pero extension po ito ng kusina, kitchen namin. Saka ito po, dito po ang ilagay ko yung ang aking mga lagyan ng mga gamit sa kusina dito. Kaya man po, kung mabasa man siya, walang problema. Kasi yung hindi naman po yan. Kasi po may may privacy talaga po ako sa aking mga gamit sa tulugan. Kasi yan po ang kwarto ni Sister Mary na tinitirhan ko. Ayan po mga kananay, kung nakita po ninyo. Yan. Kaya yan po, yan ang aking kwento sa aking bilang isang senior citizens o kananay, ang kananay. Pero alam mo mga kananay, tuwang-tuwa ako na ganun po ang comment sa akin dahil ang pasalamat ko po sa inyo na nadama ko na sobrang pagmamahal niyo sa akin. Sobrang malasakit kasi nag-aalala po kayo kung anong mangyari sa akin pag dito ako tumira. Ito po ay kitchen lang or kusina. At saka may kaunting pahingahan dito dahil malapad po ito. Pahingahan sa tanghali, halimbawa, pagtapos ko ng kain, diretso pahinga dito. Hindi na ako magpunta doon sa kwarto. Kasi kung magpunta ako doon sa kwarto, ay tulog na yun doon. At doon po lahat ng gamit ko, yung mga privacy kong gamit. Kasi po ay, yan nga. Pero doon sa labas po ay, doon din nakahiga si Sister Mary. At doon sa taas, may pantaas pa siyang bahay. Doon parang rest house na doon rin siya. Minsan nagatulog. Doon siya nagkatulog kasi pag dumating nga dito ang init, matindi ang init dito sa amin. O di ba mga kananay, maganda yung ginawa akong kitchen, sikat ha. Yung aking pinakahugasan or lagyan ng aking mga gamit sa pagluluto ay diyan po ilagay. Diyan po, di ba? Ang gawin ko sana diyan mga kananay ay gawa ng kawayan, pero may sobra po akong mga tubular, pinagawa ko na lang po diyan. Yan po. Yan po sana mga kananay ay pinturahan ko pa sana yan. Tsaka ito mga steel matting pinturahan ko at saka at sa loob. Kaso lang po ay kinulang si kananay ng budget. Kasi po hindi po pa ako nakabayad sa labor ng aking mga tauhan ay ito lang po ang aking pinagawa na kaubos na po ito ng 30,000. Kaya masakit din sa bulsa mga kananay. Pasalamat din ako. Shout out po kay Nanay Mia na yung aming viewers na siya ang pinakamaraming niregalo sa amin or binigay. Nanay Mia po, silang magpamilya ang nagbigay sa amin. Kaya po ang kanyang pira, hindi na sayang po na binigay sa akin dahil ito nga po ang bunga ng kanyang pagbigay sa akin ng halaga na yon. Mga Nanay Mia, wag po kayong mag-alala na yung binigay mo ay sa akin ay masayang lang. Kundi yun po binigay. Yan po ang bunga ng iyong pagbigay sa akin. Hindi po sinayang, tinago ko yun at yan po. At sa iba pong mga viewers na mga nagmahal sa akin po ay yan po ang bunga ng inyong pagbigay sa akin. Inipon ko po yan lahat. Kaya po mga kananay, yan po ang buong kwento ng buhay ko kung paano ginamit ko sa may pakinabang yung mga binigay mo sa akin na inyong mga viewers kong mga minamahal. Kaya shout out, ang dalangin ko lang po sa inyo, patuloy po na
bigyan po kayo ng maayos na kalusugan, magandang pangatawan, happy sa lahat. At importante sa lahat po mga kananay ay patuloy na tayo'y nagmamahal sa ating Diyos at tayo po ay mayroong banal na espiritu yung ating mga sarili para hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan po ngayon po ang aking pag-vlog. Bukas po ay ang gawin nila ay mag-plastering na lang po at saka mag-flooring at magagawa ng takip ng aking pintuan. Tapos na po, ako'y lilipat na po dyan. Standby muna, yun po yung hangad ko na ano ko pala ang pangarap ko sana ay yun nga po yun po sana ang aking pangarap na papinturahan ko sana yung aking harap ng extension na lutuan ko at pahingahan dahil malapad po nga yan sa araw. Sa gabi naman po, kung may kortina na yan, pwede naman po magtulog dito, ay wala namang problema dahil safety naman dito sa amin. Kaya po yan po sana ang papinturahan ko. Ay sabi ko sa aking tauhan ay yung aking trabahante ay saka na lang po, kasi po ay bukas po ang ending ng kanyang patrabaho muna, ay doon po ang pag sahod ko sa kanila, yung kanilang sweldo sa kanilang pagpapagal sa aking patrabaho. At yan po mga kananay, basta't ang sa akin lang po, kung ano lang ang makakayanan natin, yun lang ang ating gawin. Hindi tayo mangarap ng sobra na wala naman tayong ibubuga, ha. Joke lang. Kaya ang maganda yun po. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pagtakilik sa aming channel ng buong pamilya. Hindi lang sa akin, kundi sa aking buong mga anak. Lalo na kay Sturgeon na patuloy po na mag-subscribe kayo sa kanya. Kaya yun po ang aking pasasalamat sa inyo, sa lahat kayong mga viewers na nagmamahal sa akin, lahat-lahat po. Shout out po sa inyong lahat, lalo na po sa ating Panginoon na siyang may-ari ng ating buhay, na kumilos sa inyong mga puso kung paano po kami abutin ng inyong mga tulong, na inyong pasasalamat sa pag-skip. No skip ads ay malaking tulong na po yan sa aming pamilya. Kaya bye-bye muna pasamantala. See you later. Maraming salamat. Thanks for watching mga kananay.